kahit ano pa hong pambubudol ang gawin ninyo, Mr. President, hindi nyo na ho kami maluloko. Yang galaw ng impeachment na yan, galing din ho sa inyo yan. Marcos, Box and relay on INC Peace Rally Statement. Anak ng toko, ang gusto lang naman ho kasing sabihin nitong si Enrile, wag nang mag-rally. Di ba? Hayaan natin ang proseso. Yan na mga impeachment, legal yan. Nasa saligang batas yan. Ano ho ba ang sinabi ng INC? Ang sinabi lang naman ho nila, kung ano ang tayo ng presidente, yun ho ang tinatayuan nila. Napakarami nating problema. Pagtuunan muna natin ng pansin yung mga issue na malapit sa bituka ng sambayan ng Pilipino. Ngayon ho, etong mama na kung saan tinayuan lamang ho ng INC yung kanyang mga statement kaugnay sa impeachment, kinakampihan ho ngayon itong si Enrile. Bangag nga ho talaga itong si Marcos, oo. At dito sa video na to mga kababayan, yan na nga ho ba sinasabi natin, pero bago yan, no? Bago pa ho mapasarap ang ating kwentuhan. Isang like at isang subscribe. Naku, masaya na ho tayo dyan. Mega love shoutout ho dito kay Sir Jordan Cabigo, no? Nagpakulay na naman tong si Sir Jordan. Talagang bantay sarado tayo bawat upload. Meron ho siyang pakulay. At ito ho ang pinaka-latest ngayong mga panahon na to. Express Duterte, sinampahan ng disbarment case sa Korte Suprema. Nakananto ko, ano na naman yung kabalbalan na yan? Dahil sa susunod na linggo ho mga kababayan, wala sino bang pwede nilang ipantapal sa mga maiinit na issue? Abangan nyo ho, ito ang pinakamatindi. Magkakaroon ho tayo ng pagsipa sa presyo ng mga pangunahing bilihin, lalong-lalo na sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Kaya kailangan mabato ng kung ano-ano mga Duterte para yun ang mapag-usapan sa social media. Huwag na ho kayong magtaka pagka meron kapalpakan na ginagawang administrasyon na to, wala ho silang ibang gawing pangtapal nga para ma-divert ang attention ng ating mga kababayan doon sa mga issue talaga na dapat pag-usapan ngayon sa ating bansa. Ano yung mga issue na yan? Napakamahal na presyo ng pagkain, tumataas ang presyo ng mga produktong petrolyo, kriminalidad, gutom, napakarami pa ho mga kababayan. At ano ang sagot ng administrasyon dyan? Sampahan ng disbarment case. Itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kahit ano ho kasing issue, pagka ilinatag yan, at ang binabanatan dyan, mga Duterte, naku, headline ho yan bukas sa susunod na linggo at sa mga susunod pa hong buwan. Eto ho mga kababayan, pakinggan ho muna natin ang nandito si Taba Chingching, itong si Boy Adobo, no? Ang ayon nitong si Marcos Jr. doon sa mga sinabi nitong si dating Senate President Juan Ponce Enrile. Ito, kay Ma'am Ruth Cabal, pakinggan ho natin itong mga kababayan. Iginit ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi ito ang tamang panahon para ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Yan ang naging tugon niya nang tanungin sa posisyon ng kanyang Chief Legal Counsel na si Juan Ponce Enrile tungkol sa isinagawang peace rally ng Iglesia ni Cristo. Sa ambush interview sa Pangulo kanina, sinabi ni PBBM na tama raw si Enrile na pwedeng maging very detrimental president o mapanganib na pamarisan ang aniyay lohika ng INC rally. Paano yung ginawa nila nung pinatalsik nila ang tatay mo? Di ba? Pagka si Enrile gagawa ng wala nga hong pag-aaklas na ginawa ang INC, linawin ho natin Kasi tahasan na hong binibira ng administrasyon dito sa mga ganitong klaseng statement. Ang Iglesia ni Cristo, tahasan na ho talaga nilang kumbaga binibira. Wala ho sila, hindi ho sila nananawagan ng kung ano pa mang bitiw-bitiw, resign. Wala ho tayong ganun narinig. Ang sinasabi lang ho nila, magkaroon tayo ng kapayapaan, peace. Magkaroon ng accountability yung mga government official na kung saan merong hawak sa mga matataas na pwesto sa ating pamahalaan. Yung pinangako nung nagdaang eleksyon, yan lang naman ho Wala naman nung silang Marcos resign, impeach Sara o kung ano pa. Wala ho tayong narinig na ganun. Kaya hindi ho natin malaman kung saan hinugot nitong matandang dinosaur na to yung detrimental na yan.
Tila pinaparating daw kasi nito na wag nang sumunod sa due process kung saan impeachment ang paraan para mapanagot at matanggal sa pwesto ang isang opisyal na may mga paglabag at banda. Yan na nga. Kaya nga naman, huwag niyo kontrahin. Impeachment talaga yan. Kayo naman, huwag kayong kumontra. Para dun sa mga kababayan nating INC, ngayon alam nyo na ang tayo ng double talk to eh. Sasabihin niya ganito, mamaya naman ganito. Sasabihin niya kontra sa impeachment, mamaya naman proseso yan eh. Hayaan niyang gumulong yung proseso, di ba? Ganyan ho yung si Marcos. Dato ng Kongreso, natugunan ang inihaing impeachment complaint. Sabi pa ng Pangulo, duda siya na uusad sa ngayon ang impeachment laban kay VP Sara. Grabe si Isidre, kahit anong sinasabi nitong si Ma'am Ruth Cabal, nakikita ko lang yung matabang nasa likod nitong si Marcos. Alot pa parating na ang eleksyon, kaya mahihirapan na ang mga mambabatas na makabuo ng quorum dahil tutok na ang ilan sa kanila sa pangangampanya. He's right. There is a consequence to. There will be a precedence, and it will be very problematic. But but I still think that now, even if Congress is mandated to process this, Congress doesn't have the House doesn't have a choice, and the Senate doesn't have a choice. Tanga naman ito. Wala daw choice ang Congress. May choice ang Congress. Pagka sinabi ni Tambaluslos, yung pinsan mong nasa likod, hoy bangag, makinig ka. Pagka sinabi ng pinsan mong nasa likod na itigil yung buwisit na impeachment na yan, ititigil yan. Huwag mong sabihin walang choice. Lagi tayong merong choice dito. At kayo, dyan sa Malacanang, ang choice nyo ay pahirapan ng sambayan ng Pilipino. Yun ang naging choice nyo. Hindi nyo pinili na yung makatulong kayo, yung makapaghatid kayo ng tunay na pagbabago. Yun ang problema nyo dyan. Kahit na anong gawin ho natin sa buhay na to, meron ho tayong choice. Kaya ang sinasabi na to ni Marcos Jr., malamang, high na high ho siya sa lagay na yan. High na high sa kapangyarihan, ha? Kitang-kita naman, talagang antikas-tikas niya. Nakaka-high ho ang kapangyarihan. Kung di nyo pa alam, nakakalasing yan. Nakakatama yan. High na high ho siya, last na taas-taas ng tama niya. Nakakalasing ho ang kapangyarihan. Ayan, lasing na lasing ho siya mga kababayan. Ha? So, hayaan na lang natin, ganon. Nabibiak na ang ating bansa dahil sa usapin ng impeachment na yan. Hahayaan natin na talagang mapunta sa basura itong bansa na to dahil lamang sa mga pang-personal na interest ng pinsan mo. Talagang high ka nga, sir. Choice once this impeachment complaints are filed. But I don't think that. Para sa mga kababayan nating INC, nabudol na naman ho tayo. Doon sa kanyang sinasabi na I'm against sa impeachment. Hindi ako pabor dyan. Ano lang yan, storm in the teacup. Kalokohan. Ngayon ho ang statement na niya, wala tayong magagawa pagka ipinal yan, magdedire-diretso talaga yan. Di ba? Good cop, bad cop. Ngayon, at least nagkakaalaman na ho. Lahat ng paggalaw nitong isa pang high na to sa kapangyarihan na ni Tambaluslos, ano ho yan? Nagko-collaborate ho sila pagdating dyan sa impeachment nitong si Vice President Sara Duterte. Huwag na ho kayong magpabudol dito sa siraulong to. Ano na to? Kamakailan lang sinasabi mo, hindi ka pabor, dapat itigil yung impeachment na yan. Kasi ano lang yan, storm in the teacup. Ngayon, wala tayong magagawa. Dire-diretso yan, pagka na-file na yan. Ang pinsa mong bangag, merong magagawa yan kung gugustuhin niya. Now is the time to go through that. Ayun na nga mga kababayan, tapusin natin. Maraming salamat po sa pagsupport sa PH Update. Hindi pa. Hindi pa siyempre hindi pa di ba? Hindi pa. Rerekta ho tayo niyan dito kay, si Palangga, binibining Maharlika. Hindi, eto lang kumbaga, gusto ko lang makuha yung mga punto de vista ng ating mga kababayan. Kaugnay, doon sa pinaka-latest na statement ng ating, hindi ko alam, parang may saltik yung presidente natin. Sinabi niya ganito, ngayon nasa sa bagay, baka mabatukan siya ni Tambaluslos, nasa likod siya ni Tambaluslos Baka sabihin niya, tigil yung impeachment, batukan siya ni Tambaluslos, wala siyang magawa, di ba? Kaya nga mga kababayan, wag na ho kayong magpabudol. Pag kami sinabi ang presidente na yan, kahit ano pa hong sabihin niya, wag nyo na hong paniwalaan kasi may saltik ho. Anak ng tokwa. Di ba? Ganito sinabi niya, ngayon ganito na naman. Ano ba
talaga. Lumalabas high na high talaga yan sa kapangyarihan. Lasing na lasing, ika nga. Kumbaga talagang lahat, yan, sige, nakakalasing ho kapangyarihan. Tandaan nyo yun mga kababayan, ha? Pera, nakakalasing. Impluwensya, nakakalasing. Kaya hinay-hinay lang ho kayo mga baka malasing din ho kayong kagaya nitong si Marcos Jr., no? Okay lang magpakalasing sa alak. Lasing kayo, bukas wala na yung lasing nyo, okay na kayo. Pero itong pagkalasing nitong si Marcos Jr., hindi yan si Palangga, ha? Hindi yan lasing. Lasing yan sa sa pagbanat sa mga kamalian ng administrasyon na to. Eto, rektaw tayo kay Palangga. Alright, breaking news. Si Jerry Cabrera at si Maida Loza, ayan, Elizabeth Adarni. Okay, admirer mo ako watching from Chicago. Hello Palangging, how are you? Number 5 sa balota, Attorney Vic Rodriguez sa Senado, sabi ni Alma. Ang ganda naman ng sombrero nito si Mama Harlika. Parang gusto ko rin ng ganyan, madam. Parang gusto ko rin ng sombrero na merong number 55. No, sana yung mga kandidatong sinusuportahan natin, mapadalan tayo ng ganyan, no? Ito si Pastor Kibuloy, kung meron na siyang sombrero, no, para maisuot din natin. Kagaya dito kay Binibining Maharlika, no, para itong si Tatay Digong, hindi na kailangan yan, eh. Yung si Condante, no, yung mga mga campaign paraphernalia. Yulo Mamosto, ayan, thank you so much. Alright, tuloy-tuloy ang ating mga comment dyan at may mga gusto nyo mga topic ay pag-uusapan natin today. Yeah. Bangags magpa-party sa Thailand. Liza Tanas, backdoor kay President Trump. Ano kaya ang impact nito at ang PRRD disbarment? Okay, ano sa tingin ninyo ang nangyari? Sa tingin nyo ba kung madidispar ito? Kaya black propaganda lang yan. Diversionary tactics. Kahit tanungin nyo si Tatay Digong, tanggalin nyo siya ng titulo ng pagkabuga, wala nang pakialam yan. Wala nang pakialam yan. Ang disbarment, diversionary tactics lang yan. Magpa-practice pa siya? Baka doon nabalitaan nila, napraning na naman siya ang magiging abogado nitong si BP. Diyan sa sa bagay, matagal naman yung ng disbarment na yan. Si BP nga, meron disbarment case. Ano lang yan, kumbaga, diversionary tactics. Nangyayari ngayon sa mga eksena ni Bangag. Alright, pero bago natin ipagpatuloy itong ating issue na ito, recently ay talagang si Bangag ay nagsinungaling na naman. Imagine, ang drama niya last year na kung saan hindi daw siya sang-ayon sa impeachment na sinusulong ng mga kasabwat niya din dyan sa Kongreso na mga makakaliwang grupo at ang mga hindot, ang mga jutang ginimes na kasabwat niya, hindi daw siya sang-ayon dito sa impeachment laban kay Inday Sara. Pero ngayon, kaya nga ang INC ay nagkaroon ng ganong klaseng peaceful rally na inatinan ng milyon-milyon o millions, more than a million, all over the Philippines. Kaya naman ang bangag ninyong presidente ay na-windang. Nagbago na siya ngayon ng statement. Alright. Ang sinasabi niya dito, ito daw ang ginawa ng INC. Tignan muna natin ang statement. Here we go. Ang statement, dahil sumagot siya dito sa statement ni Enrile nga, di ba? Yung statement kasi ni Enrile, ito. Ang sabi ni Enrile dyan, there is a bigger question. Can the INC, with all its members, amend the Constitution or suspend or any of its provisions? Diba? Yun ba yung rally na yun ay pwedeng gawin ng INC na mag-amend o mag-amyenda, diba? O magbago o mag-suspend ng konstitusyon. Sabi ni Enrile, are we prepared to discard or sacrifice the value of rule of law for a person?
or a group of persons. Impeachment is just a constitutional legal process to remove a government official from his office if there is a ground and evidence to support it. The impeached official is not going to jail by the mere fact of his impeachment. Pero alam niyo mga kababayan, meron din nung meron ding magandang epekto sa mga ordinaryong Pilipino. Oo, talagang napakasaklap na nangyari sa atin na to. Pero meron tayong nakikitang pagpapala dito sa nangyari na to sa Pilipinas. At least nakita ho natin yung mga individual, yung mga politiko na talaga naman kaya ho nilang ibenta ang kaluluwa nila sa demonyo para lamang magkamal ng kapangyarihan at pera. Ngayon talagang nasala ho natin dito sa dito sa administrasyon na to. Kasi sigurado ho tayo dito yung mga kasama natin, na mga vlogger, mga taga-suporta ni Tatay Digong, kahit ano pang gawin nitong mga politiko na to, kagaya nitong si Ace Barbers, oo, subukan nilang ayunan yung mga naratibo ng mga Duterte. Pero at the end of the day, pagtatawanan lang ho natin sila eh. Kumbaga yung tiwala, hindi na maibabalik dito sa mga individual na to. Ipagpalagay na natin sa mga susunod na panahon. Itong ibang mga maiingay dyan sa TWADCO, bigla silang lumipat ng Duterte. Sa tingin nyo ho ba, merong respetong sambayan ng Pilipino dito sa mga individual na to? Kaya okay pa din. Sa tingin natin talagang, blessing in disguise, ika nga. No? Nasala natin yung mga, yung mga puro, ika nga, no? Yung mga talagang, para sa bayan, yung nagmamahal talaga sa ating bansa. At karamihan ng mga nakita natin ngayon, na noong panahon ni Tatay Digong, akala mo kung sino mga crusader ng good governance, sila ngayon, mga binibenta ho nila kaluluwa nila, ibebenta ho nila kaluluwa nila para makapagkamal lamang ng pwesto, kapangyarihan, impluensya at pera. Yun ho As a nation and a state, we will incur a very detrimental precedent if we follow the logic implicit in the INC rally that they mounted. Are we prepared and ready to face the long-term consequences of that INC move? Ano ba yung consequence ng INC move anyway? Nagwala ba ang INC? Naging violente ba sila? Sila lamang actually, sabi ko nga, kung ako lang ang masusunod, dapat diretso ng Malacanang yan at hinila na yung pitoy ni Bangag na kasiliit ng... Anyway, mga palangga. Then, nagsagot dyan, nag-epal dyan ngayon si Bangag Jr. Ang sabi ni Bangag Jr. dyan, mga kababayan, referring to Enrile's statement, si Enrile daw is one of our best legal thinkers in the country. Oo, magaling naman talaga yan. Illegal thinkers, not legal thinkers. Imagine mo, correct. Sabi ko nga, ano ba ang nai-contribute ni Enrile kung hindi pagtatraidor sa bayan natin? Wala. Traidor. Okay, sabi ni Bangag, tama daw si Enrile. There is a consequence. Hindi ho kaya nahihiya itong si Enrile, no? Ano ho siya yung tinanggal nila si Marcos, ngayon yung anak niya ibinalik, kung saan convenient sa kanyang politika, yun ho talaga inaayunan niya. Walang yaho yung Enrile na yan. Kaya siya, hindi ho talaga siya, wala ho siyang bababa siya sa kasaysayan bilang isang walang kwentang politiko na namuno sa ating bansa, na naging senador. Siya ho, maaalala ho yang si Enrile bilang isang balingbing na politiko, walang kwentang politiko. There will be a precedent. It will be very problematic. So yung ginawa daw kayong mga INC members, lahat po kayo ay ang inyong naging hakbang para sa peaceful rally ay magkakaroon ng precedent at magiging problematic daw ang ating bayan. Ang sabi ni Bangag, the House doesn't have a choice and the Senate doesn't have a choice once the impeachment complaints are filed. So dito nagsusuntukan na naman ang sinasabi ni Bangag na hindi siya sang-ayon sa pagtanggal o pag-impeach kay Bangag. The reason why nagkaroon ng ganoong peaceful rally, ang sabi nga, ang statement nga ng INC dyan ay sila ay tumugon sa panawagan ng gobyernong Bangag na hindi tama na ibuhos ang pera, atensyon ng taxpayers' money
sa nag-iisang vice president para punteryahin sa halip ay tumutok sa mga isyong panglipunan na kinahaharap ng ating mamamayang Pilipino sa mataas na bilihin, services, water, kuryente, krimen, at kung ano-ano pang mga isyong panglipunan and corruption. Then sabi dito ni Bangag, in fact, as a practical matter, papasok na tayo sa campaign period. Wala nang congressman, wala nang senador. Okay? Wala na raw senador dahil nangangampanya na sila. Yun ang sabi ni Bangag. Alam mo, dito ay makikita mo na natatakot sila. Umiikot ang tumbong ni Bangag. Teka lang at medyo umiikot ang tumbong ni Bangag at ni Enrile dito sa na to, yung mga bangag na yan, dito sa 1 million march or 1 million rally, peaceful rally na naganap nga dyan sa Quirino Grandstand na hindi nga satisfied yung taong bayan kasi akala ng taong bayan ay diretso na sila sa Malacanang at sasabayan na ng mga bruskong-brusko para patuloy o tuluyan na silang mawala sa mundo ng pagnanakaw. Kaya naman, yung sinasabi ni Bangag na problematic president, actually, si Bangag at ang gobyerno niyang mga kawatan ang nagbibigay ng problematic president sa inyo, sa taong bayan, sa mamamayang Pilipino dahil sa kanyang pagngiwi, sa kanyang pagiging addictus benedictus, sa kanyang mga polisiyang pangmangmang upang adik lamang. So yun ang totoong problematic president. Lahat ng ginawa ni Bangag, ang korupsyon, ang pangidnap nila sa anak ni Distress Mother, kasabwat si Teddy Boy, si Lisa Tanas, isap kung sino-sino pang kinasabwat nila, DOJ, DFA. So yun ang totoong problematic president na nagbibigay ng problema sa ating bansa. Imagine mo, no less than the president and the first lady ay sangkot sa kidnapping, sa smuggling at kung ano-ano pang kadyotahan. Yan ang totoong problematic president, Bangag. Bangag na bangag ka dahil wala ng pag-asang ang taong bayan na sumunod kayo sa batas dahil hawak ninyo ang batas. Wala ng batas sa Pilipinas, wala na kayong kinatatakutan. Kaya nga dapat nga mag-speak up na ang taong bayan at ang mga polis at ang mga sundalo ay dapat ay panagutin sila dahil ngayon kayo mga palangga, dahil hindi kayo kumikilos para kampihan ninyo ang taong bayan at labanan ninyo ang korupsyon ng gobyerno ni Bangag. Yan ang totoong problematic president since day one na umupo si Bangag dahil kitang-kita nyo naman na transparent ang kanilang pagnanakaw. Kitang-kita nyo naman, mga brusko, na dapat accountable itong mga hinayupak na ito sa paglalansi sa taong bayan. Sila ang tunay na nagbibigay ng problema, hindi yung INC. Nang gulo ba ang INC? Ang tunay na binabanggit ni Bangag na problematic president ay yung ginagawa niyang hindi niya alam, sabi nga ni Inday Sara, ay hindi niya alam kung papaano maging presidente kasi wala siyang leadership. Kasi ang favorite thing to do niya ay suminghot-singhot lang ng pulburon. Wala siyang utak dahil nasunog na ng pulburon. Pirma-pirma lang, basa-basa lang, ngiwi-ngiwi lang. Yan ang katotohanan, mga kababayan. Kaya yung mga sinasabi nila dito sa INC rally na problematic president, mga sinasabi ni Bangag, natatakot sila dahil nakita nila yung dami ng tao. Sabi ko nga sa inyo kagabi, pagka naglabas kayo ng saloobin ngayong mga panahon na to, ang tawag ho din problematic president, anak ng toka. Ibang klase ho talaga tong administrasyon na to. Merong saltik. Yung nakikita ko, yung opinion ko sa nangyari sa peaceful rally, ito ay statement na kayong mga Bangag, ayusin nyo yung pamamahala ninyo. Itigil nyo yung pagnanakaw, inigil nyo yung panggigipit,
o lahat ng kadyatahan ninyo, or else, mas marami pang magsasalita sa kalsada. Di ba? Yun yung nakikita natin kasi wala ng tiwala ang mamamayang Pilipino sa inyong mga bangag. Yan ang tunay na problematic, hindi president. Ikaw ay problematic president. Di ba? Hindi president eh. Problematic president dahil punong-puno ng problema ang ibinigay mo sa taong bayan. Ngayon, mga palangga, ano ang breaking news natin? Okay? Another problematic. Alright? Okay. Hindi kayo gumagalaw dyan. Okay. Here we go. Habang tayo ay problematic, kayo dyan, wala kayo masaing, wala kayo pambayad sa kuryente, pambayad sa tubig, pang tuition fee ng anak nyo, pang ospital, lahat ito'y nararamdaman ninyo. Ang inyong mga cabinet secretaries, mga palangga, the other day pala, ay lumilipad na papuntang Thailand. Nako. Sa Koh Samui. I don't know kung tama yung pagkipigas ko. Sino ang taga-Thailand dito? Okay, bibigyan ko kayo ng homework, ha? Bibigyan ko kayo ng assignment. Okay, Miss Cathy Binag, you're here. Bibigyan ka ng assignment palangga. Okay? Habang kayo ngayon ay namumroblema sa buhay ninyo, ang mga cabinet secretaries ay pupunta sa Koh Samui, KOHSAMUI, kung para siyang counterpart ng Maldives, di ba? You know Maldives. Ano? Tama? Koh Samui? Or whatever. I'm not Thai naman. Koh Samui. Okay. Alright? Koh Samui. Okay. Koh Samui basa ko. Anyway, hayaan mo na. O kung Samui, di ko kung Samui. Anyway, so ngayon, the other day, tama yan. Ito. Yan yung spelling. O, yan. Ayan. Koh Samui. Okay? So, Samui. Sabi ni Marides. Okay, here we go palangga. Habang kayo, dahil weekend ngayon, habang kayo ay naghihirap, ang mga cabinet secretaries, gamit ang pera ninyo, ay pupunta, o iba, nauna na sila, dahil a-attend sa kasal ni Altenco. Multi-million ang kasal sa Thailand, Bangkok, Thailand. Yes, sabi ni Cathy Binag, andito pala si Palangga. Okay, yaan. O, alam mo ba yung Palangga? Baka naman pwede kang maghanap ka ng invitation ng mga kakachikag bumbo mo dyan. Ang question ko, di ba, sino si Altenco? Siya lang naman ang pag-court chief. Siya lang naman, at ayon nga yan sa ating mga puting ahas in the past, ay kumukolekta si Lisa Tanas sa pag-court ng 100, noon pa yun itong balita ko sa inyo, pag-upo pa lang nila, 150 million a week si Lisa Tanas sa pag-court. Hindi ko lang alam ngayon kung magkano na ang kolekta ni Lisa Tanas. Kagabi, pinag-usapan natin na gusto nilang i-privatize ang casino kasi si Lisa Tanas ay kukubra din. At sino ang nasa pag-court? Si Altenco. Now, ngayon ikakasal ang anak ni Altenco diyan sa Bangkok na yan, sa Koh Samui na yan. Sabi ni, island daw yan. Yun na nga. Island yan. So ngayon, ito yung duty ninyo para sa taong bayan. Lahat ng nasa Thailand, total weekend naman, pumunta kayo doon. Mag-picture kayo, videoan ninyo, isend nyo sa akin. Andyan naman yung ating Yari kayo dito. Yari kayo dito sa gagawin na to ni Binibining Maharlika. Mabibisto ang kasalan nitong si Altenco. Altenco! Best wishes! Nakananto ka, matindi ka ha. Meron ka pang manalalaman pa Thailand. Yung mga kababayan natin dito, gutom na gutom na. Maharlika Network o i-post ninyo. Dahil hindi lang po cabinet secretaries ang pupunta dito, pati mga kongresista at mga senador na invited dito sa kasal ng anak ni Altenco. Question, hindi ba ang kasal ay milestone yan ng buhay mo? Napagod na ako sa kapupudpod. Hinanap ko ang Facebook ng anak niya. Diba? Hinanap ko din si Altenco. Wala akong makita na early announcement. Ang kasal ipinagmamalaki yan. Yes, mag-plane po kayo going to Baka galing sa baka galing sa nakaw, 'di ba? Mahirap na. Sabi ni You and Die in Thailand. O yan.
So, di ba, ang kasal yan ay pinangangalandakan yan. Lalo na kung opisyal ka ng gobyerno. Di ba? You are very proud. Lalo na kung pinaghirapan mo yung perang pinanggastos mo sa kasal. Unless na lang kung ang paggagastos sa kasal ay ninakaw sa kaban ng bayan. Di ba? So, yun ang titignan ninyo. Kung ang kasal ay pinaghirapan mula 5 duling hanggang sa kaduluduluhan, dapat yan very proud ka. Pero kung Correct. ang kasal, ang pinanggastos ay pera ng taong bayan, ay itatago talaga yan ng ikinakasal. So ngayon, ang Noon. tanong ko sa inyo, papayag ba kayong nagugutom kayo dyan ngayon? Wala kayong pambayad sa kuryente. Hirap na hirap kayo, nagkakapatayan, may bago ako nakita, estudyante, hinablot na naman yung ng riding in tandem, yung kanyang telepono, Katakot, di ba? Ng katakot. mga bata pa rin daw yung mga teenager pa rin yung nanghablot, nagbabalikan na yung krimen. Samantalang ang mga cabinet secretaries ninyo, nagtatago sa inyo. Ang mga kongresista, ang mga senador, itinatago, takot na sila mag-post. Kasi nga naman, ang gagastusin nila ay pera ninyo. Imagine nyo, very expensive yan, according to our source, napaka-expensive ng lugar na yan. Maldives. At lahat halos na mga hotel doon sa island na yon, nakabook na sila. Kaya panawagan, dyan sa ating mga kababayan, dyan sa lugar na yan, ay mag-snapshot kayo. Picturean nyo, videoan nyo, at isend nyo sa amin or i-post ninyo ng bonggang-bongga. Alright? Sabi ni Rio Brown, isang draw lang yan sa loto. Solid na ang gastusin. Okay? Okay. Now what, mga palangga? Papayag na lang ba kayo? Ang napag-alaman natin, 5 days sila nandoon. Alright? Shout out sa mga Filipino singers dyan sa Koh Samui. Samui, paki-take ng video picture, sabi ni Eds Villamor. Sa airport pa lang, videohan nyo na, picturean nyo na. Kung kayo ay concerned, di ba, kayo ay dapat ay magiging citizen, ano tawag sa inyo? You know? Mga volunteer kayo, di ba? O kayo ay mga social media volunteers. Di ba? Kasi hindi naman yan iulat ng mga mainstream media. At sabi ko nga, halos lahat daw po doon na mga hotels, na mga 5-star, o kung may 7-star hotel doon, ay nakabook ang mga politiko. Saan sila kumuha ng pera, mga buwaka ng Genemes na ito? Di ba? Pera nyo yun. Doon sila, nagdadala sila. Kaya tignan ninyo, imbes na magpakasal sa Pilipinas, ang daming island sa Pilipinas, ang gaganda. Maari, iniiwasan nila yung scrutiny ng mamamayang Pilipino kasi nga naman mapipicturan sila dahil walang nakakalusot eh. Nung Duran-Duran, di ba? Nakalusot ng may nakuhang picture, may na-send kay SAS. So yun, maari yun ang kinatatakot nila. Kung pera mo to, bakit kailangan mo yung sekreto? Kasi kung pera mo yan, nakita mo yan, mga proud, yung mga kinakasal, di ba? Proud sila ahead of time, ina-announce parang may day 1, day 2, day 3, may mga ganun-ganun. Pero ito, bakit ito tinatago? Bakit itinatago ni Bangag? At saka si Bangag, si Tambaluso, si Lisa, pupunta din doon. Recently, chinek ko ang presidential communication, nag-speech pa si Bangag, di ba? Nagkaroon pa siya ng mga parang press-con. Mamaya, I think Friday dyan, mamayang gabi, or baka ang kasal yata is Saturday. I'm not sure kung Saturday or Sunday, Kasi nagpapahanap pa ako ng invitation. Okay, shout out naman dyan sa mga politikong naimbita na may pagmamahal sa bayan. Baka pwede kayo mag-send ng invitation. Ito lagi yung sinasabi natin, mga palangga. Kawawa kayo. Sabi ni Palangga Cathy Binag, ordinary rooms sa mga hotels na yan na may discount is 25,000 up. Have you been there, Cathy Palangga? Ako nakarating ako sa Thailand pero hindi ko alam na may mga ganyan palang hindi naman 2 days lang naman ako doon. Hindi ako masyado nakapag-explore, I believe. So anyway, 25,000 pesos per day. That's only $400. Nung pumunta kami ng Paris, gumastos kami $700 per day. Pero hindi yun pera ng bayan. At hindi ako mahiyang sasabihin sa inyo kasi hindi nyo pera yun, hindi yun pera ng bayan.
Pero ito, that's 25, that's only $400 nga lang, di ba? Wala, no? Pero anyway, pinakamababa yun, sabi ni Cathy. Anong ikakahiya mong gumastos ka ng 1,000, 2,000 kung iyon ay pinaghirapan mo, kung hindi mo ninakaw? Di ba? Pwede ka mag-show off, mag-emote-emote, mag-reels ka, kasi pera mo yun. Pero kung ninakaw sa kaban ng bayan, katulad ng mga cabinet secretaries, mga kababayan, bakit ito sekreto? Dapat proud sila kung ito ay pera nila. Imagine mo, nung bago magpasko, may panawagan pa si Bangag na dapat daw hindi yung mga government institutions ay hindi dapat nagpapabongga o fabulous na mga party kasi nga, galing sa baha, galing sa kalamidad, mahirap ang Pilipinas. Pero yun ay bullshit lahat. Kadyutahan lahat ng presidente niyong Bangag. Mamayang gabi, okay, abangan ninyo, dahil confirmed ito, A1 information ito. Mamayang gabi, baka lilipad na yan sa Thailand. Dahil nandoon na ang mga cabinet secretaries na una na nag-i-enjoy na sila doon. Pera nyo to. Pera nyo to lahat palangga. Isinisikreto sa inyo. Pera ng bayan to. Ulit-ulitin ko sa inyo, kung pera nila to, bakit sikreto? Katulad ng ginawa sa Duran-Duran. Isinikreto nila. Lahat. Wala na ba talaga kayong malasakit, mga bruskong mga pulis at mga sundalo? Alam ko, galit na kayo sa mga Bangag. Alas na lang kung Bangag kayo. Ayaw nyo ba talagang umayon sa katotohanan? Ayaw nyo ba talagang kumampi sa taong bayan na sumumpa kayo? Nangako kayo sa flag at sa Diyos na gagawin nyo ang inyong tungkulin para sa Diyos at bayan. Pero nakita nyo na wag na kayo magbangmangan, mga giatay kayo. Diba? Sabi ni Joan Pantoja, party-party sila dito, party sila doon. Exactly, mga kababayan. Ano pa ba? Yun ho talaga ang katotohanan sa mga nangyayari ngayong mga panahon na to sa ating bansa. Wala ho silang ginawa kundi magparty. As always, maraming salamat ho sa pagsuporta sa PH Update. Mag-iingat ho kayong lahat. Mahal natin ang Pilipinas. Maraming salamat ho, mga kababayan.